Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon, ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Pagkaraan po ng araw ng Sabat o araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan po ng linggo sa pagsikat ng araw, sila ay nagpunta sa libingan. Dumako tayo sa unang bilang. Ano ang itinanong ni Maria Magdalena, Maria na ina ni Santiago at Salome sa isa't isa, samantalang patungo sila sa dakong pinaglibingan kay Jesus? Ang sagot, basahin natin. Sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Sa pangalawang bilang po, mga kapatid, anong nasumpungan nila pagsapit nila sa libingan? Ang sagot, nakita nila na naigulong na ang bato. Bago pa dumating sina Maria, Salome sa libingan ay biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nitong batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. May mga bantay sa libingan sapagkat hiniling ng Pangulong Saserdote at mga Fariseo kay Pilato na pabantayang mabuti ang libingan hanggang sa ikatlong araw sapagkat sinabi nila, naalaala po namin sinabi ng mapagpanggap na iyon na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Baka pumunta roon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling nabuhay. Pumayag si Pilato, kaya pumunta sila roon at iniyak na hindi mabubuksan ang libingan. Nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa mga kawal. Sa ikatlong bilang na tayo. Ano ang nakita nila pagpasok nila sa libingan at ano ang naging reaksyon nila? Ang sagot, isang binata o isang anghel na nakasuot ng mahaba at maputing damit ang nakaupo sa gawing kanan. Ang kanyang muka ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Sila'y natakot sa kanilang nakita. Sa kasunod po na bilang, anong sinabi sa kanila ng anghel? Nang mapansin niyang natakot sila sa nasaksihan nila. Ang sagot, ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Sa kasunod na bilang, pagkasabi nito, anong iniutos ng anghel na gawin nila? Ang sabi ng anghel, bumalik kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya ron, gaya ng sinabi niya sa inyo. Pagdaka, lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litong-lito. At dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kanino man. Patakbo silang pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Bukod na pumaroon si Maria Magdalena, kina Simon, Pedro at Juan. Sa kasunod na bilang, mga kapatid,
Ano ang nangyari nang ang mga babae ay papunta na sa ibang mga alagad? Ang sagot, sinalubong sila ni Jesus na sinasabi, bumabati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Umayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako. Sa ikapitong bilang. Sa pagkakataong yaon, ano ang ginawa ng mga kawal na nagbabantay sa libingan? Ang sagot, ang mga bantay ay umalis papuntang lungsod. Kanilang iniulat sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga nangyari. Sa ikawalong bilang. Ano naman ang ginawa ng mga pangulong saserdote pagkatanggap ng balita mula sa mga bantay ng libingan ni Jesus? Ang sagot, basahin natin. Nakipagpulong sila sa mga pinuno ng bayan. Nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito'y inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong magalala kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala sa inyo. Tinanggap po ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamamalita sa mga Hudyo. Sa ikasyam na bilang, nang makarating na si Maria Magdalena kina Simon, Pedro at Juan, anong sinabi niya sa kanila? Ang sagot, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sa kasunod na bilang, ano ang agad ay ginawa nila Simon Pedro at Juan pagkarinig ng ibinalita ni Maria Magdalena sa kanila? Ang sagot, patakbo silang nagpunta sa libingan, ngunit si Pedro ay naunahan ni Juan. Pagdating sa libingan, si Juan ay yumuko at sumilip, ngunit hindi pumasok sa libingan. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita po ni Simon Pedro ang mga telang lino na ipinambalot sa katawan at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama sa mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din si Juan na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Sa kasunod po na bilang, nasaan si Maria Magdalena ng pagkakataong yun at ano ang kanyang ginagawa? Ang sagot, siya'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, babae, ba't ka umiiyak? Sa kasunod na bilang, ano ang sinabi ni Maria sa mga anghel at anong nangyari pagkatapos? Ang sagot, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Sa kasunod na bilang, ano ang itinanong ni Jesus kay Maria at ano ang sinabi niya sa kanya? Ang sabi ng Panginoon, babae, bakit ka umiiyak?
Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. Sa kasunod na bilang, anong sinabi ni Jesus sa kanya? Tanong kanyang ginawa. Ang sabi ng Panginoon, Maria, umarap siya at kanyang sinabi sa wikang Ebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin, guro. Sa kasunod na bilang, anong sinabi ni Jesus kay Maria nang mga hawakan siya at anong kanyang ginawa? Ang sabi ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakakit sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila, aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon. At kung paanong sinabi sa kanya ang mga bagay na ito. Sa kasunod na pila, anong ginawa ng mga alagad nang pumaroon sila sa Galilea sa bundok na sa kanila itinuro ni Jesus? At ano ang sinabi niya nang magpakita siya sa kanila? Ang sagot, kanilang sinamba siya. Datapot ang ilan ay nangag-alinlangan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Pag-aaralan natin sa susunod ang ikalawang pagpapakita ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad nang siya'y mabuhay na mag-uli. Mga kapatid, yan po ang ating leksyon. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming sa iyo. Sumasampalataya kami. Tinanggap namin ang iyong basbas, ang iyong pagpapala sa ginawa namin mga pagsamba. Muli mo pong pakiunat ang iyong kamay. Pagpalain din ang aming mga kapatid, ang mga kabataan na kapiling namin ngayon. Ama, huwag mo po sana silang pababayaan. Kailanman, huwag mo silang ibibigay sa masama. Mamalagi sila tapat na naglilingkod sa iyo. Tapat na sumusunod sa iyong mga kalooban. Patuloy na nagbibigay kapurihan sa iyong banal na pangalan. Ama, pakiusap po namin. Paglaanan mo sila ng magandang kapalaran. Sa kabila po ng kalagayan namin sa kasalukuyan, nananalig kami, kayang-kaya mong ibigay ang mabubuting bagay para sa amin upang kami lalong makapagpatuloy sa mga pagpupuri sa iyo. Basbasan mo po bawat sambahayan ng mga lingkod mo. Mamalagi ang iyong kalinga, ang iyong biyaya, at ang iyong pag-iingat. Nangangako naman kami, patuloy ka naming paglilingkuran habang binubuhay mo kami. Biyaya mo po ang lakas na aming kailangan para po magugol namin, magamit namin sa patuloy naming pagpupuri sa iyo. Patawad po sa aming mga kasalanan sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.